Kabanata 211. Okay, we'll go. Mukha kang takot na takot. Hindi napigilan ni Severin na matawa nang makita ang nakakatakot na hitsura ni Queenie. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, tandaan na pumunta ng maaga bukas. Naabisuhan na ng aking mga magulang ang iyong mga magulang tungkol sa pagtitipon. Darating din ang iba pang mga kamag-anak. Don't worry, Severin. Darating ako ng mas maaga. Ngumiti si Queenie, at sumakay sa kotseng binili niya noong hapong iyon, saka nag-inat ng bewang. Sa wakas makakaalis na rin ako sa lugar na ito. Sana hindi na tayo guluhin ng Gareth na iyon at ng Emerald Cloud Gang sa ating dalawa. Hindi nila gagawin. Nandito ako para sa iyo kahit na bumagsak ang langit. Kinawayan siya ni Severin at ipinaalala, magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Matagal ka nang hindi nagmamaneho, at hapon ka palang bumili ng sasakyan na ito. Pangako mag-iingat ako sa daan. Ngumiti si Queenie at tuluyang umalis sa kanyang sasakyan. Pagkaalis niya, sumakay si Severin sa kotse at pinaandar din siya pabalik. Nasa kalagitnaan na si Queenie pauwi nang maalala niyang hindi pa pala siya nagpapalit ng damit. Nakasuot pa rin siya ng isang sexing damit na partikular na isinuot para sa kanyang trabaho sa bar, at hindi pa siya nagsusuot ng ganoon sa harap ng kanyang mga magulang. Geez, nasa locker room pa ng bar ang mga damit ko. Ano ang gagawin ko? Hindi ako makakauwi at makita ng mga magulang ko ng ganito. Kumunat ang noo ni Queenie, ngunit maya-maya ay nakagawa na ng solusyon. Ipinarada niya ang kotse sa gilid ng kalsada, pumunta sa malapit na tindahan ng damit para bumili ng bagong set ng damit, at pagkatapos ay pinaandar niya ang kotse pabalik sa sira-sirang apartment na inupahan ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang ama na si Simon Waller ay lumapit sa kanyang sasakyan nang iparada niya ito sa isang open space. Kanina pa niya ito hinihintay doon dahil gabi na at hindi pa ito umuwi. Tatay, bahagyang ngumiti si Queenie, at tinawag si Simon. Sinilip ni Simon si Queenie at hinatak ang mahabang mukha. Ano ito, Queenie? Naging sugar baby ka na ba ng iba? Sugar baby. Saglit na natigilan si Queenie at bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ano ang sinasabi mo, tatay? Bakit ko gagawin ang isang bagay na iyon? Hindi ako magpapakababa para gawin ang ganoong uri ng trabaho upang kumita ng pera. Hindi mo ba sa akin palaging itinuro na kailangan nating kumilos ng may dignidad sa lahat ng oras? Gayunpaman, mukhang hindi makapaniwala si Simon habang itinuro ang sasakyan at sinabing, kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka nakabili ng ganoon kamahal na sasakyan? Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng 10,000, tama. Maaaring matanda na ako, ngunit hindi ako tanga. Tumalikod si Simon at naglakad sa isang half. Hindi nakaimik si Queenie. Akala niya ay matutuwa ang kanyang mga magulang kung babalik siya na may dalang sasakyan, ngunit nagkamali ang kanyang ama at inakala niyang may sugar daddy siyang nag-aalaga sa kanya. Hinabol niya ito, at agad na pumasok ang dalawa sa bahay. Pagkapasok, naramdaman agad ng asawa ni Simon na si Marie na masama ang pakiramdam ni Simon. Anong problema, Simon? Tumingin si Simon kay Queenie, at sinabi kay Marie, ano ang mali, nagtatanong ka? Bakit hindi mo hayaan ang ating anak na babae na sagutin iyan? Nagmaneho siya pauwi ng kotse na nagkakahalaga ng 10,000, at iginiit niya na hindi siya sugar baby. Tingnan mo ang kanyang mga damit. Hindi ito mura. Malamang na nagkakahalaga ang mga ito ng daan-daang dolyar din. Hindi mo ba nakikita ang make-up sa kanyang mukha at hindi kailanman siya tulad ng dati? Doon lang napagtanto ni Queenie na nakalimutan niyang parehong magpalit ng damit at magtanggal ng make-up bago bumalik. Siya ay nagmamadali dahil sa pangyayari sa bar. Ito ay makatwiran para sa kay Simon na hindi maniwala sa kanyang mga salita kapag siya ay nakita niya sa lahat na makapal na pampaganda. Napatingin si Marie kay Queenie, at agad na nagdilim ang ekspresyon nito. Paano mo nagagawa ang bagay na iyon, Queenie? Umikot ang mga mata ni Queenie at agad na nagpaliwanag, this is a misunderstanding, you too. My friend got married today and wanted me to be her bridesmaid. So the least I could do for her big day is itali my hair and put on some makeup.
Nakalimutan ko lang tanggalin ang makeup dahil gabi na at nagmamadali akong umuwi. Nakahinga ng maluwag si Marie pagkatapos marinig iyon. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Simon. Dapat nating mas kilala ang ating anak kaysa sa sinuman. Paano mo ipapaliwanag ang kotse kung gayon? Kakayanin mo ba ito? Medyo lamambot ang tono ni Simon habang nagtatanong. Ngumiti lang si Queenie at sinabing, hehe, hindi lang tayo may sariling sasakyan ngayon. May sarili na rin tayong bahay, renovated and fully furnished. Ilang araw na lang ay handa na ang bahay para sa atin, at kapag naibigay na ang mga susi, maaari na tayong lumipat pagkatapos makabili ng ilang furniture. Ano? Napabuntong hininga ang matandang mag-asawa at iniisip kung mali ba ang narinig nila. May sasakyan na tayo ngayon, at may bahay pa nga. Napalunok si Marie. Huwag mo akong takutin ng ganyan, Queenie. Wala kang ginagawang ilegal, di ba? Hindi nakaimik si Queenie at agad na nagpaliwanag sa kanila. Naalala niyo ba si Tita Judith na nanghiram ng $8,000 sa atin noong araw? Well, severance back. May pera na siya, kaya binayaran niya ang utang niya sa atin. Umupo si Queenie sa stool at nagpatuloy. Ngunit hindi lang $8,000 ang ibinayad niya. Binigyan niya tayo ng 450,000. Sinasabi niya na ito ay upang pasalamatan ang ating pamilya sa pagpapakita ng kabaitan sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. Binigyan niya tayo ng lahat ng pera. Sumimangot si Simon pagkatapos ay tinampol ang kanyang hita at sinabing, iyan ang nagpapaliwanag sa tawag sa telepono na natanggap ng iyong ina mula sa kanyang kapatid ngayon. Inanyayahan pa nga nila kami na kumain para ipagdiwang ang paglaya ng iyong pinsan mula sa kulungan, at upang ipagdiwang ang pagkakaroon ng bagong bahay. Iniisip ko kung saan sila nakakuha ng pera para imbitahan tayo sa isang 5-star hotel. Inimbitahan nila tayo sa isang 5-star hotel. Tanong agad ni Queenie. Oo, ito ay tinatawag na Bloomington Hotel o isang katulad na bagay. Ito ay dapat na malapit sa lugar ng Dragon Lake Vista, kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Masiglang sinabi ni Simon, akala ko mali ang narinig ko noong binanggit nila ang pangalan ng hotel, kaya't hiniling ko sa iyong ina na magtanong muli at kumpirmahin na ito ay nasa Bloomington Hotel bago ibinaba ang tawag. I see. Malapit lang talaga sa bahay nila, then. You can always visit them after the meal. Ungol ni Queenie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Malapit lang sa bahay nila. Natigilan si Marie. Oo, tumutuloy sila sa isa sa mga villa sa Dragon Lake Vista. Isa itong napakalaking detached villa na nagkakahalaga ng higit sa $11,000,000, ngunit muli, walang sinuman ang makakabili ng villa doon kahit na mayaman sila. Habang ipinaliwanag ni Queenie sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon ni Severin, medyo naging emosyonal siya nang sabihin niyang, talagang yumaman siya, at napakapagbigay niya ngayon na kaya niyang ibigay sa ating pamilya ang 450,000. Ganoon ba talaga kalaki ang ibinigay niya sa atin? Buong bayad ba ang bahay na binili mo? Natuwa si Simon nang marinig niya iyon, dahil ang pagkakaroon ng $450,000 ay nangangahulugan na ang kanyang pamilya ay wala nang dapat ipag-alala sa hinaharap. Bagaman hindi sila masyadong yumaman, ang kanilang buhay ay magiging 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Oo, binayaran ko na ng buo ang bahay at ang kotse. Gumastos ako ng kabuuang halos $300, at may natitira pang higit sa 150,000 sa akin. Hoy, bakit hindi natin tingnan ang bahay pagkatapos maibigay sa atin ang kanilang mga susi sa loob ng ilang araw? Gumaan ang pakiramdam ni Queenie nang makita kung gaano kasaya ang kanyang mga magulang. Ang matandang mag-asawa ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na tamasahin ang kaligayahan, at sa wakas ay maaari na silang maupo at makapagpahinga pagkatapos magtrabaho ng husto sa kanilang buong buhay. That'll be too long. Since Judith invited us for lunch tomorrow, we can have a look at our new house in the morning before going to get lunch. I can't wait to see our new house. Excited na sabi ni Simon. Inilibot ni Marie ang mga mata sa kanya. See,
Di ba sabi ko na dapat lagi nating tulungan ang mga kamag-anak natin sa anumang paraan na magagawa natin? Lagi mo akong kinukulit na huwag gawin iyon, pero tingnan mo kung paano nila ginagantihan ang ating kabutihan. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Noon, madalas na nagpapahiram si Marie ng pera sa pamilya ng kanyang kapatid, at palagi siyang pinag-uusapan ni Simon. Sinabi niya na walang katiyakan kung kailan, o kung maibabalik pa ni Judith at Maurice ang pera dahil nakulong si Severin. Madalas na nalilito si Marie kung paano pabulaanan ang kanyang argumento dahil matanda na sina Judith at Maurice at nasa edad na kung saan hindi na sila kumikita ng malaki. Dahil ang mga subordinate ni Easton ay dumarating bawat buwan upang pilitin silang bayaran ang kanilang utang sa kanya, talagang malaki ang posibilidad na hindi nila maibalik ang pera anumang oras sa lalong madaling panahon. I would never expect that Severin's life will take such big turn for better as soon as he released. He can even live in such a big villa too. Tiyak na sobrang yaman niya, kung gayon. Naglabas si Simon ng sigarilyo at humithit saglit bago niya sinabing, bakit napakayaman niya? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin, Queenie? Pagkatapos ay sinabi ni Queenie sa kanyang pamilya ang mga detalye sa likod ng kayamanan ni Severin. Sa sandaling iyon, pumunta si Hugo sa ospital at nakatayo sa harap ni Hugh. Big H, you're here, boy, am I glad to see you. Nahanap mo na ba sina Queenie at Severin? Bakas sa mga mata ni Hugh ang pananabik nang makita ang pagdating ni Hugo. Nangangati na siyang basagin ang ulo ni Severin sa libu-libong piraso. Namula ang mukha ni Hugo. Nakilala ko sila sa isa sa mga bar na pag-aari ng gang namin. Gumagawa siya ng gulo doon, kaya may kasama akong mga lalaki. At pagkatapos, kumunat ang noo ni Hugh nang mapansin niyang may mali sa ekspresyon ni Hugo. Sinabi ko sa kanya na pakakawalan ko siya kung maaari siyang manalo laban sa akin, at nang sinuntok ko siya, nalaman kong hindi talaga ako kalaban niya. Napakalakas niya, sabi ni Hugo. Nanatiling tahimik si Hugh. Alam niya na si Severin ay tiyak na napakalakas kung si Hugo ay nasakop ni Severin. Gayunpaman, biglang sinabi ni Hugo, ngunit huwag kang mag-alala, Little H. Sisiguraduhin kong ipaghihiganti kita. Kailangan kong tuparin ang aking salita noong nangako akong palayain siya kapag natalo ako sa kanya, ngunit sisiguraduhin kong sasabihin sa aming pinuno na hilingin sa mga elder ng gang na kumilos laban sa kanya. Sa oras na iyon, tiyak na itatama namin siya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, idinagdag niya, marahil ay dapat akong magdala ng mas maraming bihasang tao kasama ang higit pa sa ating mga lalaki. Sa tingin ko lahat tayo, kasama ako, ay makakayanan siya. Magaling. Salamat, Big H. Naantig si Hugh. Salamat sa pagkuha ng problema para sa akin. Don't sweat it. Anyway, magpagaling ka kaagad, Little H. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Ngumiti si Hugo at umalis kasama ang mga lalaking kasama niya. Kinaumagahan, bumangon si Severin, binuksan ang pinto, at nakita si Diane na nagising na naka-sexy nightdress. Hindi niya napigil ang mapalunok nang makita ang sexy na figure ni Diane at sinabi sa kanya, Hi. I really wish Queenie will stay here for a few more nights. Otherwise I would not get the chance to enter my wife's room. Nakaramdam si Diane ng matinding pagkalabos sa kanyang puso nang marinig niya iyon, ngunit nanatili siyang naka-poker face at sinabing, pervert ka. Iyan lang ba ang iniisip mo? Pinunasan ni Severin ang tungki ng kanyang ilong sa kahihiyan at sinabing, asawa ko kayo. Sa palagay ko ay hindi mali na isipin ko ang aking asawa. Napaka-unfair kapag hindi ako pinatulog ng aking asawa sa isang silid na kasama niya. Hindi napigilan ni Diane na makaramdam ng pagbuhos ng saya sa kanyang puso at ngumiti naman ito. Lumapit ito sa kanya, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa leeg nito, na ikinagulat niya. Pagkatapos, inihilig niya ang kanyang mukha at hinalikan siya sa pisngi. Iyan ang gantimpala mo sa paggawa ng mahusay nitong mga nakaraang araw. Nagustuhan mo ba? Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Severin at natural niyang inilagay ang kanyang mga braso sa payat na baywang ni Diane. Salamat, honey.
Magaling ka rin, kaya dapat bigyan din kita ng reward. Handa na siyang halikan si Dayan pagkasabi niya noon. Namula agad si Dayan at walang tigil ang pagtibok ng puso niya. Hindi siya makapaniwala na nagsisimula ng mamuo ang mga bagal ng pagsinta sa kanyang puso. Bagamat noong una ay natigilan siya, at hindi na niya ito iniiwasan matapos makita ang gwapong mukha nito, at halos tila naghihintay siya ng halik ni Severin. Tuwang-tuwa si Severin nang makita niyang hindi na ito umiwas sa mga pag-usad nito, at ang reaksyon nito ay nagpapahiwatig na ang relasyon niya sa kanya ay umunlad sa susunod na antas. Gayunpaman, isang malakas na katok ang pumukaw kina Severin at Dayan. Nagkatinginan silang dalawa at nalaman nilang nagising na si Celine. Binuksan niya ang pinto, sinundot ang kanyang maliit na ulo sa siwang, at tumingin sa kanila habang humahagikak at tinatakpan ang kanyang bibig. Sabay umatras ni Dayan kay Severin, at lalong namula ang pisngi. Anong tinitingin-tingin mo, mahal? Nag-toothbrush ka na ba? You should go to brush your teeth. Hehe, naghalikan sina tatay at nanay. Tuwang-tuwa si Celine at saka tumakbo sa banyo para mag-toothbrush. Well, hindi ka ba masayang babae? Ngumiti si Severin at hinabol siya. Ano sa palagay mo ang pagbibigay sa iyo ng nanay at tatay ng isang nakababatang kapatid na lalaki o isang nakababatang kapatid na babae sa hinaharap? Gusto mo bang magkaroon ng isang nakababatang kapatid? Nang marinig iyon ni Dayan ay uminit ang pisngi niya at hindi niya maiwasang bigyan ng inis na tingin si Severin. Patuloy kang mangarap, Severin. Gusto ko silang dalawa, inusenteng sabi ni Celine. Sige, tama na. Oras na para mag-freshen up tayo at mag-almusal. Kailangan nating pumunta sa hotel para mag-pa-reserve ng VIP room at order ng pagkain. Udyok ni Dayan kay Severin. Hindi nagtagal, dumating ang pamilya sa Bloomington Hotel, at pumasok sila para magpa-reserba ng VIP room at mag-order ng mga pagkain. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Severin at ang iba pa, dumating na rin sa plaza ang tiyuhin ni Severin, si Gaston Fulet. Pagkababa ni Gaston sa kotse, tumingin si Gaston sa marangyang hotel sa harapan niya at hindi naiwasang sabihin, sigurado ka bang nandito ito? Kakayanin ba nila tayong ipagdasal sa ganitong klaseng lugar? Malamig na ngiti ang sinabi ng anak ni Gaston na si Pierre, hehe, ganoon din ang iniisip ko. Mali ba ang narinig kong pangalan? Baka isa pang hotel na may katulad na pangalan. Ang Bloomington ay isang 5-star hotel, at sa palagay ko ay hindi nila kayang i-treat ang lahat sa ganoong kasarap na pagkain. Hindi naman, kung medyo makapal lang ang balat nila para magpareserba ng isang mesa lang, mag-order ng mas kaunting pagkain, at pumili ng ilan sa mga mas murang pagkain, kung gayon ay ilang daang dolyar na ang makakabayad dito. Sabi ni Gaston, ano ang silbi ng pagiging mayaman kung hindi naman? Agad namang tumawa si Pierre. Say, hindi sila dapat mag-abala sa pagtrato sa atin kung wala silang pera na panggastos. Ito ay walang kabuluhan. Sabi ni Gaston, wala rin akong ideya kung ano ang nangyayari sa isip nila. Maurice said that they are the location. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 215. Bumantong hininga, iligtas lang natin ang ating hininga. Malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Bahagyang ngumiti si Gaston, at tumingin muli sa kanyang relo, at hindi napigil ang sabihin. Ipinagpaliban ko ang isang mahalagang pagpupulong para lang makapunta rito. Hindi nila maririnig sa akin ang katapusan nito kung umorder sila ng pinakamurang pagkain para sa atin. Oo, nag-echo rin si Pierre. Sa oras na ito, dumating din ang isa pang tiyuhin ni Severin, si Clement Fulet. Nang makita niyang dumating na si Gaston, agad na humakbang si Clement at sinabing, wow, tingnan mo kung sino ang kinaladkad ng pusa. Nandito ka rin, Big Shot. Hindi ka namin madalas makita. Hindi napigilan ni Gaston na mapangiti ng matagumpay nang marinig niyang tinawag siya ng kanyang ikatlong kapatid na Big Shot. Nagkunwari siyang mahinhin at sinabing, please, I'm not some big shot. I'm just barely eking out a living. Haha, masyado kang mahinhin, Gaston.
Balita ko bumili ka lang ng isang malaking apartment sa sentro ng lungsod na nagkakahalaga ng ilang daang libo, tama ba? Naiinggit ako sa iyo, baka hindi kumita ng ganoon kalaking pera ang mga tulad namin sa buong buhay namin. Sabi ni Clement na may kasamang ngiti. Si Gaston ay naghahanap ng isang pagkakataon upang ipagmalaki ang kanyang mga tagumpay, at siya ay masaya nang sabihin ito ni Clement. Ito ay halos 450,000 dolyar, ngunit marami pa ring pagsasaayos na kailangang gawin, at malamang na nagkakahalaga ng 150,000 bago kami makalipat. Sa pagkakataong iyon, kararating lang nina Marie, Queenie, at Simon at narinig nila ang usapan habang naglalakad sila. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Marie. Mukhang napakaraming pera. Hindi ba sabi mo wala kang pera nang humiram ang iyong kapatid na si Maurice at ang kanyang pamilya ng ilang daan habang sila ay nasa kagipitan? Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Gaston at tumigas ang kanyang ngiti. Agad naman siyang ngumisi. Hehe, wala namang batas na pumipilit sa akin na magpahiram ng pera sa isang taong wala, di ba? At saka, hindi naman sa ayaw kong magpahiram ng pera sa kanila, pero ang kumpanya ko ay bumabagsak. Dumating lang sila sa maling oras. Lalong nalungkot si Marie para sa kanyang kapatid na si Judith at hindi napigil ang sabihin, talaga. Naaalala ko na humihingi sila ng pera mula sa iyo ng higit sa isang beses. Palagi ba silang dumating sa maling oras para sa isang malaking boss na tulad mo? Makakaapekto ba ang ilang daang dolyar na iyon sa pang-araw-araw na operasyon ng iyong kumpanya? Lalong nagalit si Gaston at may panghahamak na sinabi, hinding-hindi mauunawaan ng mga mahihirap na tulad mo ang mga operasyon ng isang malaking kumpanya na tulad namin. Hindi mo pa rin ito makukuha kung susubukan kong ipaliwanag ito sa iyo. Malamig na sinabi ni Pierre sa isang tabi, tama. Dad, huwag mo na lang silang pansinin. Pera natin yan, at malaya tayong magdesisyon kung gusto nating ipahiram o hindi. Magpapahiram lang ba tayo sa kanila ng pera dahil lang sa kamag-anak natin sila? Walang lohikal na dahilan. Nang makita ni Clement ang digmaan ng mga salita ni na Marie at Gaston, agad niyang iniba ang usapan at sinabi niya, mukhang maganda ang takbo ninyo, Marie. Nagmaneho ka rito, tama. Mukhang bago ang kotseng iyon. Magkano ang down payment na binayaran mo? Alam ni Marie na medyo mahirap ang kanilang pamilya, kaya naman palaging minamaliit ni na Gaston at Clement ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Judith. Nang maalala niya na sa wakas ay nakakuha na siya ng pera, nakaramdam siya ng kaunting tiyaga at direktang sinabi, down payment. Hindi kami nagbayad ng anumang down payment. Ang kotse ay nagkakahalaga lamang ng 15,000, at kaya pa rin naming bayaran ito ng buo. At siya nga pala, bumili din ang aming pamilya ng bagong tahanan, at binayaran namin ang 252,000 dolyar ng buo. Paano ito posible? Hindi inaasahan ni Clement na susubukang magyabang si Marie kapag sinusubukan niyang ibsan ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig, kaya hindi niya maiwasang mapangiti ng masama. Sok, niloloko mo ba ako? Saan makukuha ng pamilya mo ang lahat ng pera? Hindi ako naniniwala na makakakuha ka ng ganoong klase ng pera. Tumango si Gaston. Siyempre, hindi namin kaya, pero nagpahiram ako noon sa pamilya ng kapatid ko. Mayaman na sila, at si Severin ang uri ng tao na nagbabayad ng 10 ulit sa kabutihang ipinakita mo sa kanya. Binigyan niya kami ng 450,000 para bayaran ang utang niya sa amin. Diretsyong sabi ni Marie. Imposible. 450,000 dolyar para sa maliit na halagang iyon na ipinahiram mo sa kanila. Bakit kanya bibigyan ng ganoon kalaki? Si Gaston, Clement at ang iba ay napadilat sa gulat at iniisip kung mali ba ang narinig nila. Haha, nagulat din ako nang maalala ni Severin ang mabait naming gawa pagkatapos niyang yumaman. Pinuntahan ni Simon ang kanilang bagong bahay kaninang umaga at nasiyahan din siya. Todo ngiti siya habang iniisip ang mga magagandang araw na naghihintay sa kanya. Sa paghuhusga mula sa mga hitsura sa kanilang mga mukha, sa palagay ko ay nagsasabi sila ng totoo. Umasim ang ekspresyon ni Clement nang humakbang siya pasulong at mahinang sinabi kay Gaston.
Tumango rin si Gaston, at ang kanyang ekspresyon ay hindi kanais-nais. Ilang beses siyang pinuntahan nina Judith at Maurice sa simula, ngunit palagi niya silang pinaalis sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na siya ay abala, o ang kumpanya ay kapos sa pera. Hindi niya inasahan na yumaman si Severin na kaya niyang magbigay ng $450,000 ng sabay-sabay. Dahil pinansyal na nagawa ni Severin ang malaking halaga, naniwala si Gaston na si Severin ay mas mayaman kaysa sa isang multimilyonaryo na tulad niya, at si Severin ay maaaring magkaroon din ng daan-daang milyon sa mga ari-arian. O nandito na kayong lahat. Bilasan niyo at pumasok. Nagpa-reserve lang kami ng VIP room. Sa pagkakataong iyon, dumating din sa lobby ng hotel sina Judith, Maurice, Severin at iba pa. VIP room. Ang mukha ni Gaston ay umasim sa sukdulan. Siya ang pinakamayaman sa lahat ng kanyang mga kamag-anak at noon pa man ay minamaliit ang lahat. Kaya nang biglang yumaman ang pamilya ng kanyang pangalawang kapatid kaysa sa kanya, labis siyang nalungkot dahil parang natapakan siya. Ang masama pa, ito ang pinakamahirap na pamilya sa kanilang lahat na biglang yumaman kaysa sa kanya. Oo, tara na. Nasa ikatlong palapag, bahagyang ngumiti si Severin, tumingin sa karamihan, saka muling sumimangot. Hey, inay, bakit wala si Tita Edwina? Well, ang iyong pinsan ay nakikipagkita sa isang prospective partner ngayon at ang kanyang pamilya ay hindi magkakaroon ng oras na dumating. Iilan lang tayo ngayon. Paliwanag naman ni Judith. I see. Sige. Ngumiti si Severin at inakay ang mga tao papasok. Hindi ako makapaniwala na nagpareserba sila ng VIP room sa ikatlong palapag. Hindi makapaniwalang ungol ni Gaston. Naramdaman ni Clement na may mali. Ano ang espesyal sa mga VIP room sa ikatlong palapag? Iilan lang ang mga VIP room, at lahat sila ay malalaki at maluho. Ang bawat kwarto ay nangangailangan ng isang minimum na gastos. Ang pinakamurang isa ay nangangailangan ng $15,000 na minimum na paggasta, habang ang ilan ay nangangailangan ng $75,000 sa pinakamababang paggasta. Hindi ako maglalakas loob na pumunta sa ikatlong palapag. Ang tanging pagkakataon na ako ay thought-ontong dito ay kung makatagpo ako ng ilang napakahalagang mga customer o makakuha ng ilang malalaking kontrata, at pagkatapos ay kukuha ako ng mga pinakamurang kwarto. Ngumiti si Severin at sinabing, huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito, Tio Gaston. Na-order na ang pagkain. Nag-order na rin ako ng ilang bote ng alak bilang panimula, at maaari tayong palaging magdagdag ng higit pa kung hindi ito sapat. Habang nagsasalita silang lahat, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na inakay paakyat sa ikatlong palapag ng isang magandang waiter. Pagkarating sa ikatlong palapag, naglakad si Gaston sa direksyon ng VIP Room 111. Kahit mayaman si Severin, naramdaman ni Gaston na siya ay pinakamaraming magpareserba ng VIP Room 111 na may minimum na gastos na $15,000. Gayunpaman, huminto si Severin at sinabi kay Gaston, hindi yan ang ating silid. Ang ating VIP room ay 888. 888. Lalong nabigla si Gaston nang marinig niya iyon, dahil sa kwartong iyon ay nagkaroon ng pinakamababang paggastos na $150,000. Bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha mo, Dad? You're acting like some kind of hermit. Nahiya si Pierre nang makitang ganoon ang reaksyon ng kanyang ama, kaya humakbang siya at mahinang paalala sa lalaki. Gaston, nakakatakot ba itong VIP room? Tingnan mo ang sarili mo. Isa kang big boss. Lumapit din si Clement at pinaalalahanan si Gaston na maging mahinahon. You don't know. Narinig ko na ang private room na ito dati. Ang minimum na gastusin sa pagpapareserba ng kwartong ito ay $150,000. Nanginginig sa takot si Gaston, at pagkatapos ay bumaling kay Severin, hindi ako nagkamali, di ba? Ang pinakamababang gastos na $150,000. Sa sandaling iyon, parehong nabigla sina Clement at Pierre na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Masyadong maraming pera iyon. Tiningnan ni Severin ang kanilang gulat na mga tingin at bahagyang ngumiti habang sinabing, tama ka.
Naka-order na ako ng 170,000 halaga ng pagkain at inumin. Relax, everyone. Gusto kong maging okasyon ito ng kasiyahan, dahil hindi ko pa kayo nakikita sa loob ng maraming taon. Pagkatapos sabihin iyon, sinasadya ni Severin na tumingin sa pamilya ni Queenie at sinabing, lalo na akong nagpapasalamat sa pamilya ni Tita Marie sa pagtulong sa aking mga magulang noong hindi ko sila maasikaso. Haha, masyado kang mabait. Magkamag-anak tayo, kaya tama lang na magtulungan tayo. Lahat tayo may kanya-kanyang kahirapan. Ang pagtulong sa isa't isa ang paraan. Agad na naramdaman ni Simon ang ningning sa kanyang mukha at may haplos pa nga ng pagiging suplado sa kanyang ngiti. Nang magpahiram ng pera ang kanilang pamilya sa mga magulang ni Severin, tinawag sila ng ibang mga kamag-anak na bobo dahil malamang na hindi na nila maibabalik ang pera pagkatapos ipahiram ito. Gayunpaman, malinaw na ipinakita ni Severin ang kanyang lubos na pasasalamat sa kanila, at ang kanilang pamilya ay nakinabang ng malaki bilang kapalit. Si Gaston, Clement, at ang iba pa ay may napakalungkot na ekspresyon sa kanilang mukha. I'm so sorry natagalan ako. Sa pagtataka ng lahat, dumating ang tiyuhin ni Severin kasama ang kanyang pamilya. Tito Vincent, magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Severin nang makita kung sino ang dumating. Hindi nila inimbitahan ang kapatid ni Judith, si Vincent Leblanc, dahil hindi niya nagustuhan kung gaano kahirap si Maurice at tumanggi siyang pakasalan ni Judith si Maurice. Gayunpaman, kalaunan ay pinakasalan ni Judith si Maurice, at silang dalawa ay matagal nang hindi nagkita mula noon. Ito ay dumating bilang isang sorpresa pagkatapos, na siya ay kinuha ang inisyatiba upang dumalo sa pagtitipon. Long time no see, Severin. You are more handsome than ever. Nakangiting sabi agad ni Vincent. Nakita ko ang post ni Marie sa social media na papakainin mo ang pamilya at ipapakita sa amin ang bago mong bahay. Sabi sa post niya, sa Bloomington Hotel gaganapin ang kainan, kaya dinala ko rin ang pamilya ko. Habang sinasabi niya iyon, nagkunwari siyang nagpakita ng kaunting sama ng loob kay Judith at sinabing, kapatid mo pa rin ako, Judith. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagtitipon na ito, o nakalaya na si Severin at lumipat kayo sa bagong bahay? Pagkatapos ng lahat ng sinabi at gawin, magkapatid pa rin tayo, di ba? Awkward nang umiti si Judith. Sorry about that, Vincent, I've been really busy recently, and I just happened to forget I was worried na wala ka ring time. But you're here now, so pumasok ka na. Naka-order na rin ng pagkain. Kahanga-hanga, nabalitaan ko na ang mga pagkain dito ay medyo mahal, kaya sa hitsura nito, si Severin ay naging isang napaka-promising na binata. Awkward nang umiti si Vincent at saka inilabas ang mga sigarilyong binili niya sa isang supermarket sa kalye. Ipinamahagi niya ang mga iyon kay Simon at sa iba pa habang sinasabi niya, Simon, manigarilyo ka. Tangkilikin ng sigarilyo. Nagpalitan ng tingin sina Severin at Diane. Sinabi niya kay Diane ang lahat tungkol sa relasyon ng kanyang pamilya kay Vincent, at ni isa sa kanila ay hindi umaasa na siya ay walang kahihiyan na pumunta doon nang hindi inanyayahan. Malamang dinala lang ni Vincent ang kanyang pamilya doon pagkatapos niyang makitang binanggit ni Marie ang Bloomington Hotel sa social media, at sa madaling salita, mas mailarawan sila bilang isang pamilyang fair weather. Come in and have a seat. We'll get the waiter to start serve you food once we are seated. Si Vincent kasi ang matanda kay Severin, at walang magawa o masabi si Severin ng napakakapal ng balat ni Vincent. Ang tanging nagawa na lang niya ay salubungin ng nakangiti ang kanyang tiyuhin. Hindi nagtagal ay puno na ng tao ang buong mesa, at hindi napigil ang mapabulalas ni Vincent nang mapatingin siya sa marangyang VIP room. Heavens, ganito ba ang hitsura ng VIP room sa isang 5-star hotel? Marahil ay nagkakahalaga ng ilang libo ang pagpapareserba ng kwarto, bukod pa sa isang beses na minimum na paggastos ng ilang libo. Wala ni isa sa atin ang maaaring mangarap na makamit ang ganoong bagay. Ilang libo, napakamangmang. Nanunuya si Gaston sa isang tabi at sinabing, ito ay isang lugar na hindi natin pinangarap na maabot. Ang pinakamababang magastos dito ay 150,000.
Ano, 150,000 dolyar. Napalunok si Vincent sa takot at may matingkad na ekspresyon sa kanyang mukha. Napakalaki mo, ha, Severin? Sino ba itong magandang babae? Nakabalik sa katinoan si Vincent pagkatapos ng maikling pagkatulala, at na-curious siya nang tumingin siya kay Diane na nakaupo sa tabi ni Severin. Si Diane ay maganda at medyo kakaiba ang ugali. Kahit na nakaupo lang siya roon nang walang ginagawa, binigyan niya ang lahat ng impresyon na may higit pa sa kanya kaysa sa unang tingin. Iyon ay nang tumayo si Severin at nakangiting nagpakilala, maaaring hindi pa alam ng karamihan sa inyo kung sino siya, ngunit ito ang aking asawa, si Diane Shanahan. Anak siya ng mga Shanahan at kasalukuyang General Manager ng Shanahan Corporation. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Celine na nakaupo sa tabi niya at nakangiting sinabi, "Ito ang anak ko, si Celine." Diane, sila ay isang tunay na asul na third tier na pamilya na may mga asset na mahigit 150 milyong dolyar. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ng personal dito. Nagulat si Gaston at hindi niya napigil ang mambola, "Miss Diane, ang swerte ng pamangkin ko sa karangalan na pakasalan ka." Bagaman nagsasalita siya sa paraang papuri, naisip niya sa kanyang sarili na may pang-iinis. Kaya pala kayang bayaran ni Severin ang pagkain na ito. Maswerte siya at may nakilala siyang mayamang babae. Bagaman buong puso niyang ipinagmalaki si Severin, kailangan niyang aminin na naging mabuti si Severin sa paggamit ng kanyang kabataan at gwapong hitsura para pakasalan ang isang babaeng kayang suportahan siya sa pananalapi. Pagkatapos ay tumingin si Gaston sa kanyang mataba at asno na anak na si Pierre, at naramdaman na walang mayamang babae ang mahuhulog sa isang tulad nito. Si Pierre, gayunpaman, ay nagseselos kay Severin na nakapag-asawa ng napakagandang asawa, kaya hindi niya naiwasang mainggit. "That explains how you were able to treat us to such a expensive meal. It's because you married a rich woman. At isa pa, I don't think Miss Diane will even consider someone like you kung wala siyang anak." Napahilamos ng mahabang mukha si Gaston nang marinig iyon. Ang mga Shanahan ay isang pamilya na hindi nila magagawa at hindi dapat pukawin. Ibinagsak ba ni Pierre ang kanyang ulo sa dingding o ano? Hindi siya dapat magsabi ng ganyan kahit naiinis siya. Kung ma-offend si Diane, sisiguraduhin niyang pahihirapan tayong lahat. Pinandilatan niya si Pierre at malamig na sinabi, "Anong kalokohan ang sinasabi mo?" Nagpakasal sila dahil pinagtagpo sila ng tadhana. Agad ding sumingit si Queenie. "Yeah, the two of them are fated to be together. Celine is Severin and Diane daughter, so please don't make any wild guesses about their relation." Ibig sabihin, si Severin ang nagpabuntis kay Miss Diane noong mga nakaraang taon. Agad na pinagsama ni Gaston ang dalawa. Nabalitaan niya ang nangyari kay Diane noon, pero hindi niya inaasahan na si Severin pala talaga ang taong iyon. Nailabas na ng waiter ang mga pinggan noon, at ang mga mararangyang pagkain ay nakapagbukas ng mata para kina Clement, Vincent, at lahat ng iba pa. Ngumiti si Severin, at ipinakilala ang lahat ng kanyang mga kamag-anak kay Diane. "Sige, mag-toast tayo, lahat." Sa wakas ay kinuha ni Maurice ang baso ng alak at tuwang-tuwa na sinabi, "Buntong hininga, hindi ko akalain na ang aking anak na lalaki ay magiging napaka-promising na binigyan niya kami ng isang malaking 11 milyong dolyar na villa na matutuluyan, at dinala pa kami sa ganitong uri ng lugar upang kumain ng ganoon kamahal na pagkain." Hindi ko pa rin maalis ang parang panaginip na nararamdaman ko. Hindi napigilan ni Severin na maging emosyonal nang marinig iyon. Hanggat masaya ang mga magulang niya at maipagmamalaki ang sarili, pakiramdam niya ay sulit ang lahat. Itinaas ni Judith ang kanyang wine glass at saka nakipag-clink sa kanyang kapatid na si Marie. "Salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang taon. Hindi kami makakaligtas ng ganito kung wala ka." Napangiti si Marie. "Masyado kang mabait, Judith. Hindi namin akalain na babayaran din kami ni Severin. Ang 450,000 ay napakalaking halaga, at hindi pa kami nakakita ng ganito kalaking pera sa aming buhay. May natitira pa kaming pera pagkatapos naming makabili ng bahay at kotse, at sinabi ni Queenie na gagamitin niya ang pera sa negosyo." "You're more than welcome."
Si Severin been telling us since the day of his release that he'd nabayaran ang kabutihang ipinakita mo sa amin ng 10 beses. Si Judith ay nagniningning din ng kaligayahan, at hindi niya naramdaman ang gayong pagmamalaki sa nakaraan. Ano, ang villa na tinutuluyan mo ngayon ay nagkakahalaga ng 11 milyon. Nagulat si Vincent sa revelasyon. Alam niyang yumaman ang pamilya ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kay ama ng mga ito. Parang biglang naging malaki ang agwat sa pagitan nila at ng pamilya ni Judith na ilang tier sa ilalim ng huli, at base sa tono niya, si Severin talaga ay binigyan si Marie at ang kanyang pamilya ng $450,000 bilang kapalit. Masarap ang pakiramdam ni Queenie nang makita niya ang pagtataka ng kabilang partido, dahil minamaliit noon ng mga tulad nina Vincent at Gaston ang pamilya ni Severin. Ang pagkarinig na yumaman si Severin at nasuklian ang kabaitan ni Marie ng higit sa 10 beses ay naging isang matinding sampal sa kanilang mukha, at tanging inggit lang ang natitigan nila. Nakatira sila ngayon sa Dragon Lake Vista, at ang mga villa ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Nakangiting sabi ni Queenie, nag-hire pa si Severin ng 6 na magagandang bodyguard. Hindi mo naman madalas gawin yun, no? Aba, may mga bodyguard sila. Masiglang bulalas muli ni Gaston. Ito ay isang buhay na kinaiinggitan niya, ngunit ang mga maliliit na may-ari ng negosyo na tulad niya ay hindi pa umabot sa yugto kung saan maaari siyang kumuha ng bodyguard. Pagkatapos mag-toast ng lahat, umupo silang lahat. Kumain na kayong lahat. Lahat tayo ay magkakamag-anak, kaya't mangyaring tulungan ninyo ang inyong sarili ngayong narito na kayo. Kapag nabusog na tayo, lahat kayo ay iniimbitahan na bumisita sa aming tahanan. At least malalaman ninyo kung saan kami mahahanap sa hinaharap. Magalang na sabi ni Severin. Oo, dapat. Ito ang Dragon Lake Vista na pinag-uusapan natin. Ito ay lugar ng mga mayayamang tao. Bagamat labis na nagseselos si Pierre, naitago lang niya ito sa kanyang sarili at nakangiting sinabing, once we're na doon, kukuha ako ng ilang larawan at ipopost sa social media para lang magpakitang gilas. Oo, kailangan nating kumuha ng higit pang mga larawan. Umalangaw-ngaw ang kanyang ina. Kabanata 220, sa kalagitnaan ng pagkain, kinausap ni Vincent at para mag-toast kay Severin. Dahil mas matanda sa kanya si Vincent at naramdaman ni Severin na magiging kawalang galang na tumanggi siya, wala siyang ibang magagawa kundi ngumiti at tanggapin ang toast. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatili si Vincent sa tabi ni Severin kaysa bumalik sa sariling upuan, at napayuko pa ito ng nakangiti. Tignan mo, isa kang mayaman ngayon, isang higanti sa mga lalaki. Hinding-hindi aasahan ng pamilya natin na aabot ka sa ganoong taas. Kumunat ang noo ni Severin nang maramdamang may gustong ipahiwatig si Vincent. Ngumiti siya at ipinagkibit balikat ito. Hindi kami ganoon kayaman, Theo Vincent. Maraming tao ang mas mayaman kaysa sa amin. Masyado kang humble, sabi ko. Kung ako ang tatanungin mo, kasing yaman mo sila. Matapos sabihin iyon ni Vincent, tila napahiya siya nang sabihin niya. Buntong hininga, hindi na maganda ang mga bagay ngayon tulad ng dati. Maaaring malaki ang aming bahay, ngunit ang lokasyon nito sa suburban ay medyo malayo sa lungsod. Siya nga pala, ang iyong pinsan ay 32 na ngayong taon, at sa wakas ay nagka-girlfriend na siya. Kasunod ng maikling paghinto, awkward na nagpatuloy si Vincent. Ngunit pinipilit niyang bumili ang pinsan mo ng bahay na malapit sa lungsod kung hindi ay hindi siya magpakasal sa kanyang girlfriend. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin. Akala niya ay gusto ni Vincent na makakuha ng libreng pagkain matapos niyang makitang ipinost ng kanyang kapatid na babae ang larawan sa social media ng pag-treat niya sa lahat ng tanghalian, ngunit ang nangyari, pumunta doon ang lalaki para lang manghiram ng pera sa kanya. Hindi inaasahan ni Severin na napakakapal ng balat at walang hiya, lalo na't hindi nagustuhan ng huli ang pamilya ni Severin dahil sa pagiging mahirap at pinutol pa ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanila sa loob ng maraming taon. Nakapagtataka, walang pag-aalinlangan si Vincent na lumapit at humiram ng pera nang malaman niya na ang pamilya ni Severin ay yumaman. Awkward na ngumiti si Severin. I'm sure malaki rin ang naipon ng pamilya mo, di ba?
Dapat sapat na yun para sa paunang bayad. Natatakot ako na hindi. Isipin mo ito, maaari naming bayaran ang down payment kung iuunat namin ang aming pananalapi, ngunit kailangan pa naming i-renovate ang lugar at magdaos ng isang magandang malaking kasal. At hindi yun ang pinakamasama, ang mga rate ng interes na sinisingil ng mga bangko ay nakakabaliw. Nang matapos ang kanyang pangungusap, nagpatuloy si Vincent, pinaplano kong humiram ng pera sa iyo. Mula sa akin, kumunot ang noo ni Severin. Iminungkahi ng tono ni Vincent na gusto niyang humiram ng halagang makakasagot sa lahat ng gastusin, kasama na ang mga renovation at kasal. Paano yun na kaunting pera? Ngumiti ang kabilang partido, at iniunat ang dalawang daliri, at nakangiting sinabi. Relax, it's not that much. I did the math already, and 300,000 is more than enough. Okay lang ba sayo? Nagkatinginan sina Gaston at Clement na may kakaibang ekspresyon. 300,000 is more than enough. Madali para sa iyo na sabihin. Gayunpaman, gusto nilang makita kung magpapahiram si Severin ng pera kay Vincent, dahil kung gagawin niya, pagkatapos ay susubukan din nilang maghanap ng dahilan upang humingi ng pera mula sa kanya. Kung kayang bayaran ni Severin ang isang pagkain na nagkakahalaga ng $150,000, kung gayon ay hindi dapat magkaroon ng isyu sa paghiling na humiram ng $300,000. Kung tutusin, isa lang siguro itong patak sa dagat para sa kanya. Bukod dito, si Severin ay mayaman, at kung sino man sa kanyang mga kamag-anak ay hindi na magbayad kung ano ang mayroon siya na hiniram sa hinaharap, baka masama ang loob niyang hilingin sa kanya na bayaran siya. Pinunasan ni Severin ang tungki ng kanyang ilong at bahagyang napangiti sa umaasang tingin ni Vincent. Ang 300,000 ay hindi marami. Tuwang-tuwa si Vincent nang marinig niya na tila may pag-asa pa siya. Siya ay agad na nagsali ng alak sa kanyang baso at sa baso ni Severin bago ito itinaas at sinabing, huwag kang mag-alala, Severin. Kung susuportahan mo ako, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang aking salita na ang iyong kabaitan ay maaalala magpakailanman. Narito ang isang toast sa iyo, at isang pasasalamat din sa iyo. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Whoa there, Uncle Vincent. What were you thinking? Hindi ko naman sinabing ipapahiram ko ito sa iyo. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera?